ng mga kamera. Pero sa Christopher Minute, ang lungkot, panandalian. Ang saya, Happy hormones po muna tayo. pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christopher Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christopher Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chica. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala ni nanay sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Ngayong panahon ng pandemya, marami po ang nagkakalat ng mga bali-balita na nagpapasama pa ng sitwasyon. Kaya naman magbasa at makinig lamang sa official sources. Isip-isip bago mag-share. Basahin at pakinggan ang balita ng maigi. I-check kung galing sa official website o source. Huwag maniwala sa finorward lamang. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, weekend #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Pag maalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras na hitik sa legal na solusyon kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Magandang araw po mga kapatid, kaibigan, kababayan, at muli po dito na naman kami dito sa ating programang Relasyon, ladies and gentlemen, from 1 to 2 o'clock. Magandang tanghali sa iyo din at magandang tanghali rin sa lahat ng mga nanonood na sa ating live streaming. Special edition pa rin po ito ng programang Relasyon dahil tayo nasa ilalim pa rin ng quarantine. Sa katunayan, dito po sa Metro Manila, kami ay nasa ilalim muli ng Modified ECQ o Modified Community Quarantine, Enhanced Community Quarantine. Binabati namin ang lahat ng nakikinig siyempre sa Radyo 5, 92.3 News FM. At doon din po sa mga nanonood sa aming broadcast via our live streaming at yung mga sa Signal Channel 1 naman sa 1PH nanonood. Magandang araw sa lahat ng mga kapatid namin mga overseas Filipino workers. Sana ho'y nasa maganda kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Okay. Hindi kita marinig din. Hindi kita marinig din. Okay. Aayusin lang po ni Dean ang kanyang signal kasi hindi ko siya naririnig, and I hope kami naman po ay we're coming to you live. Sana po ay naririnig ninyo ako. Sa mga nauna na at sa mga suki namin ng mga overseas Filipino workers, nakikita ko na ho ang inyong mga pangalan sa aming live streaming. Inaanyayahan ko kayo na kung gusto nyong iparating sa amin ang inyong mga tanong, mga suliranin ninyo sa inyong mga relasyon, i-post lang ho ninyo yan doon sa comment section ng ating live streaming or pumunta ho kayo sa official Facebook page ng Radyo 5, Radyo 5 92.3 News FM Facebook page. Doon ninyo i-post ang inyong mga questions. Yes, hi! You're back, Dean! I am back. You're back! O nga, nabunot. Nabunot lang. Okay lang yan din kasi sinasabi ko sa kanila kung paano nilang iparating sa atin ang kanilang mga tanong for our Q&A mamaya. Post lang sila sa ating Relasyon official fan page o sa Radyo 5 92.3 News FM Facebook page. Yep. Ayan. Ganyan ang gagawin.
Ayan. Nasa gitna na naman tayo ng linggong ito din. At syempre, inaabangan natin kasi nga, ay nga nasa MECQ tayo, lumobo na naman ang numero ng mga panibagong cases, confirmed cases dito sa ating bansa. Pero bago ko Totoo. i-share yon, ikaw muna din, yung worldwide statistics natin dyan. 18,704,378 sa buong mundo. Ang mga namamatay ay 704,365 at ang mga nagre-recover 11,970. 11 million. No, 11 million. 11 million. 11,917,802, Gladys. Yan ang tala sa buong mundo. Ayan. Mundo. Okay, so kahapon nagkaroon ng karagdagang, listen to this, 6,352 confirmed cases as of yesterday, August 4. Wow. Which brings the total of confirmed cases to 112,593. At eto din na, doon sa confirmed cases na nadagdag, so 6,352, 3,139 yan ay mula sa NCR. Madami. Napakalaki. Napakalaki. Saan kaya nanggagaling yan? No? Sana nakikita rin natin, ano? Oo, Kung saan oo. nanggagaling I yung don't have yung, karamihan. wala ko nung detalye, but I'm sure we can research that later on. Pero 3,139 additional confirmed cases sa NCR, 592 sa Laguna, 550 sa Cavite, Rizal, Ayun. 277, and Cebu, 261. Pero yung NCR number mismo, kung saan mga municipality or city, wala akong hawak ngayon. Pero malaking numero yan din, di ba? Malaking numero yan. Well, ang nakalagay Just for dito, the NCR region. ang nakalagay dito, top regions, NCR, 59,805. Yan. So, karamihan talaga, nasa NCR ang may COVID-19. At, That's more than 50% of the that's total. more than din. 50%. Ang region 8, no, region Seven. 7 is Seven. 954. So ang Yes. susunod ay ang Central Visayas. Ayan. Okay. Ayan, malaki talaga. Malaki. Oo. Okay, and we cannot, talagang sige, paulit-ulit nating papaalala sa ating mga kapatid, mga kababayan din. Dito, ang maitutulong talaga natin sa kalagayan na to ay ipatupad natin at sundin natin ang mga quarantine or health protocols. Correct. Alam na Tama. natin yan, Tama. inuulit Oo. namin. Quarantine and health protocols. Stay at home. Sa MECQ kasi, kung tutusin, the whole population should be home except for those na kailangan talagang pumasok. Yan Yung mga nga, serbisyo, oo. mga healthcare workers. Otherwise, kung hindi ka naman talaga papasok, hindi ka naman frontliner or healthcare provider, wala ka dun sa 50% ng mga industries na kailangan talaga para naman mapangalagaan ang ekonomiya, sa bahay ka na lang. Oo Diba? nga. Sa bahay na lang talaga. Alam mo, nakakalungkot, Gladys, no? Nakakalungkot talaga, ano? Kasi sometimes, hindi mo talaga alam kung saan kalulugar, eh. Di ba? Kamukha itong mga kawawang mga driver natin ng jeepney. No? Kanina, ini-interview nila Rafi, ng ating kapatid na si Rafi. Tapos, alam mo yung iba na nanglilimos. Nanlilimos na. Sapagkat walang kita. At yung mga ginastos daw nila para sumunod sa requirements ng LFTRB, hindi pa nila nare-recover. Sapagkat nga hindi naman sila tuloy-tuluyan ang kanilang pasada. So ngayon at natigil na naman, naghahanap sila ng ibang trabaho. Pero ang sabi daw sa kanila, yung mga hinahanapan nila hindi rin nagtatanggap kasi hindi rin sila mababayaran at wala ring business. At yung mga nagtangka na mag-apply as taxi driver. Pero wala rin. Tigil rin sa ECQ. So hindi talaga nila malaman kung saan sila ilulugar, no? Sana marinig tayo ng kinauukulan. Mamaya ata sa Wanted. Baka tawagan ni Rafi, di ba? So sana itong makarating sa kinauukulan sa Land Transportation Authority ang mga hinaing ng mga driver na ito. Sapagkat yun yung sinasabi ko, Gladys, kung gagawa ka ng plano
sisiguraduhin mo lahat ng mga magiging problema nakapatya na. 'Di ba? Ibig sabihin, kung MECQ tayo, dapat lahat ng mga support group nakakasa para dali-dali ang maaayudahan ang kinakailangan ng mga ayudahan kung MCQ kinakailangan dahil wala silang trabaho, 'di ba? So, Yes. so palagay ko, baka naman meron ng gobyerno na uhuli lang, pero this is the time na dapat very progressive at hindi reactive ang gobyerno. Dapat one step ahead na sila. Proactive. 'Di ba? Oo, one Yes, step ahead na yes. sila. Oo, kasi because of the MECQ, talaga suspendido na naman ang public Yes. transport, di ba? Yes, oo. Ang pwede lang talagang nasa labas ngayon ay yung mga shuttle services ng mga kumpanya, di ba, Dean? Yes, oo. Tsaka yung may mga private vehicles. Mabuti na lang kasi may mga ilang mga LGU na they allowed na yung mga tricycle nila within, no? Pwedeng pumasada. So kahit papaano. Pero yung sa labas, mga jeepney driver, sa mga from one city to another or from one place to another, from north to south, halimbawa, hindi, yung mga buses, wala MRT, LRT, wala Talaga, nga. So yun, Nakakaawa. ang daming apektado. Daming apektado That's right. talaga. Well, sana naman matugunan ng ng land transportation LTFRB. ang problemang ito. Kawawa naman yung mga driver natin, no. At alam mo, minsan siyempre tayo rin, Gladys, no, yung mga sarili natin, tinitingnan natin kung ang ating bang suporta sa ating sarili sapat ba o kukulangin ba o whatever, di ba? Kaya talagang nakatuon tayo sa mga ganyan ngayon At hirap talaga. You don't know where to put yourself. Talaga. So, Hirap. yes. Oo, okay. Except, anyway, sa iba pa literally, dapat you put yourself in your house. Diba? Number one mong dapat gawin yun ng Correct. bawat isa sa atin. Yes. Kasi as of yesterday din, di ba August 4 na kahapon, di ba yung midnight bago mag-umaga, dapat na-implement ba? Parang ang dami pa rin daw. Ito feedback naman ng mga kakilala ko nasa labas na pumasok. Dapat ang dami pa rin daw na tao sa labas. Sige ko, pagkakaalam ko kung tutuusin sa MECQ, ang gagawin ng mga kumpanya ay i-implement ulit yung 50% lang nila of their workforce ang papapasukin. And not all industries are open and companies, di ba? Tapos the rest work from home. So, nagaling yung napakarami pa rin mga taong nasa labas. Totoo. Di ba? Yes. Mapapaisip ka talaga So anyway, okay. As long as they keep their distance, wear their masks. Ayan, wag maging pasaway. Kanina nga yung ini-interview ni Rafi, si Jenny, yung correspondent natin, nandun isa sa mga drivers ang kausap niya. Medyo nalalaglang yung kanyang mask, diba? Bumababa sa kanya, sabi ko dapat i-tighten niya yung band dito sa ears para hindi bumaba, diba? Importante kasi yun na naka-press talaga sa mukha mo dahil para walang lulusot. Correct, diba? tama, oo. So that's has to be the proper way of wearing a mask. At saka talaga. kahit na Yun. nag-i-interview yung ating mga reporter, dapat nakamask yan. Pati yung ini-interview nakamask nila. Natatandaan ko nung nag-file ako ng petition sa Supreme Court, di andaing mga tao, in-interview ako. Talaga nakamask. Kamask ako. Talagang hindi pa pwede. Kasi sa paligid mo, hindi mo rin alam kung meron o wala. O pati ikaw, baka meron ka, wala yung kabila. So, you never really know. Yes, that's right. Okay. Dali lang at i-adjust ko lang itong mga volume ko. Okay, meron ka pa bang gustong i-share sa atin, Dean? Well, Before we pray? nakakalungkot lang, di ba, Gladys? Kasi yung mga nangyayari sa Lebanon ngayon, yung OFW, nabalitaan natin na ilan sa ating mga OFW ay yumao dahil sa bombahan. May pagsabog sa Beirut. Alam mo, ang laki daw ng pagsabog na yun sapagkat ay supply depot ng chemical para sa ammunition. Chemical. Di ba? Yes. So, tapos ang daing nasakta na mga trabahador nating Pilipino, kaya isa pa yon sa mga pagdadasal natin, sana malagay sila sa magandang kalagayan at maayos sila. Therefore, yung ating konsulado sa Beirut ngayon, napaka-busy ngayon. Alam mo, one of the professional government government civil servants ay itong ating mga consul
at mga Sa mga embahada, sa natin sa embahada, ibang yung bansa. ating mga Oo. embahada. Yung consul, ako nakakasigurado dun sa consul, vice consul, Oo. pati yung ambassador. Ang pinakamaganda dito, I hope no yung career ambassador ang nandoon, no, or career people, kasi may kaibahan ng People. career appointment Yes. sa political. Yung career kasi sila yung mga nag-aral ng mga management crisis eh. Yes. Yung mga Yes. talagang Oo. bihasang-bihasa na alam na nilang gagawin dyan kesa yung mga political appointee baka mamaya sila pa Yung nataranta. yung mga career na yan, talagang they rose up from the ranks Yes, din, ha? yes. Talagang gano'n. From the ranks and Eligibility. sila From the ranks. actually kaya yung mga ambassador na nagre-retire, Gladys, inaano sila parang hinahire ulit sila para maging crisis managers. Yes. Alam mo yon, crisis managers ng isang kumpanya, isang school, Trained whatever, because that's how they are trained. 'Di ba? Correct. Oo. Yeah. Oo. So, Tama. Oo. Yan. So, anyway, sama na rin natin sa pagdasal natin din, hindi Oo. lang yung mga nasawing mga COVID patients na mga nasawi, pati na rin sana maging healthy ang kalagayan ng mga kababayan natin abroad, pati na rin yung mga nabanggit mo, mga nagtatrabaho sa iba't ibang mga konsulado natin abroad. Yeah. So, let's pray. Panginoon, kami po ay sumasamo sa inyo ngayon sapagkat po sa balitang ang ilang mga aming kababayan sa Lebanon ay napinsala at meron pang namatay. Sana po ay panatagin nyo ang loob nila, ang kanilang mga pamilya, ilagay nyo po sa inyong proteksyon at seguridad para na nga unti-unti nilang maproseso ang lahat ng mga pangyayaring ito. At dito rin naman po sa amin sa Pilipinas, tulungan nyo po kaming sanggain itong COVID-19 at bigyan nyo ng lakas at kalinawan ng isip ang mga nasa gobyerno namin para na nga pangasiwaanan mabuti ang paglalaban sa COVID-19. At kami naman po dito sa relasyon, araw-araw po, kami ay nagpapasalamat sa pagbibigay nyo ng pagkakataon para kami ay makapagbigay silbi sa mga kapatid naming nakikinig at nanonood. At sana po patuloy nyong gawin iyan. Kaya nga po lahat ng kilos namin ay sa inyo naming inaalay, sa inyong ikabubunyi, sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Okay. Amen. Okay. Ngayon naman po ay sisimulan na namin ni Dean ang paghahatid sa inyo ng aming Word of the Day. Pero bago tayo mag-Word of the Day, Gladys, break muna tayo. May break ba tayo? Okay, babalik po ang programang Relasyon. Diyan lang po kayo. Oras natin ay 1:15 ng hapon. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig. Upgrade your monthly savings today. Visit your nearest Pag-ibig Fund branch. This is a paid advertisement. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay. Dean, meron lang akong i-share. We're back. Okay, we're Ito back. po ang programang Relasyon. Meron lang akong i-share kasi we were discussing kanina bago tayo nag-pray Yes. yung kalagayan ng mga drivers natin. Oo. Ito'y mula sa ating kapatid na si Menchi. Ang sabi niya, sa mahigit 20 jeepney drivers group sa Pasay, Parañaque, Manila, Quezon City, Caloocan na nahatira namin sa Alagang Kapatid Foundation ng food bags, hygiene kits, and washable face masks. Most, if not all, said nagpalista sila sa LTFRB pero wala ni isa daw sa kanila pang nakausap at Wow. nabigyan ng stop dun sa mga nakausap nila. Kung meron man daw na nakatanggap dahil ang misis nila ay nagpalista sa barangay, so disqualified na sila sa LTFRB. Oh. Pero yung
Pero yung direktang nanggaling sa pagpapalista sa LTFRB, wala kaming nakausap na nakatanggap. So wala pa rin talaga. Just sharing with you, Attorney Mel and Miss G. And I'm sure may nagmo-monitor din sa staff ni Rafi, no? Mamaya Yes, kasi patatawagan niya daw ang Tawagan ni Rafi yan LTFRB. because it's Oo, really yun, bad. sinishare yan. Eh, nasa field talaga si Menchi. They really go around. So ito Yeah. talaga first-hand experience niya, nakausap niya. Thank you, Menchi. Thank you, Ang aming Menchi. pong managing director ng aming Alagang Alam mo, Kapatid si Foundation. Menchi, yan tinatawag kong where the rubber meets the road. Talagang, she is right there. Where the Oo. action is. Where the action Ika nga. is. Oo nga eh. Correct. Ay, So ayan po. Ayan. Anyway, eto na. Nag-word of the day na ba tayo? Hindi pa. So simulan na natin din with our word of the day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating word of the day. Mga kapatid, ang ating pong word of the day ay tungkol sa struktura ng gobyerno sa Pilipinas. Probinsya, province. Alam niyo po ba, yung mga katagang yan ay binibigyan pa ng definisyon sa ating batas sapagkat napakahalaga. Ang probinsya po ay ang pinakamalaking political subdivision sa Pilipinas. Tapos susunod po ang syudad, susunod po ang munisipyo at susunod na po ang barangay. Bakit po dapat malaman natin ang konsepto ng probinsya? Sapagkat ang konsepto po ng probinsya ay may dual character. Dalawa po. Isang sovereign character at isang proprietary character. Yung sovereign character po, ito yung trabahong gobyerno. Gumagawa ng ordinansa, okay, nagko-kolekta ng basura, di ba po, nagko-kolekta ng taxes, nag-aaligid-aligid para na nga po secured ang ating kapaligiran. Yan po yung mga government function. Pero alam niyo po, ang isang probinsya, kamukha na rin ng munisipyo at mga syudad, may proprietary character po. Para rin silang isang pribadong korporasyon na pwedeng mag-business, pwedeng bumili ng lupa, pwedeng bumili ng fish pond, pwedeng gumawa ng market, pwedeng magpaupa ng kondo. Ganun rin po sila. Kaya sa inyong pagtatransaksyon sa gobyerno, dapat malaman nyo yan. Kasi sa mga sovereign functions nila, malamang po, basta't na argabyado kayo, mahirap maningil. Kasi po usaping gobyerno. Alam niyo naman po, ang usaping gobyerno, paiyakan po ang paniningil dyan at dapat nakalagay pa sa budget. Pero pero kaya po, kung halimbawa po, construction lang ng isang kondo na pinagawa ng isang probinsya para pagkakitaan, proprietary character po yan. Para siyang bumaba sa level ng isang pribadong individual na talagang madidemanda nyo parang individual sa korte. Ano po? Kaya yun po ang kahalagahan, naiintindihan natin ang dual personality ng isang probinsya or political subdivision. Kasi nga, akala ka ng iba, porket nagtransaksyon sila sa gobyerno, nako, kung sumalya to, malas tayo, mahirap mangolekta, mahirap idemanda to at hindi madidemanda. Pero susuriin niyo po kung ano yung pinasukan nyo. Di ba po? Kung umaarkila ng peace fund sila sa inyo, proprietary character po yun. Gustong kumita ng probinsya sa ibang pamamaraan bukod sa pagkokolekta ng taxes. Ano po, ha? So, minsan pa nga mga probinsya bumibili ng Memorial Park para po proprietary character, ano po. Katulad ng mga ibang mga subdivision diyan. Iyon po, risk evaluation and assessment yan papasok ba ako dito o hindi? Ano bang klaseng function to? Nasa sovereign ba o nasa nasa proprietary character? Ayun. Yan po. Yes. Okay, so yan po ang ibig sabihin ng province. Province. Pinakamalaking political subdivision sa Pilipinas. Okay, yung mga nag-post na po ng kanilang mga tanong sa aming comment section sa live streaming namin, abangan na lang ho ninyo, magsisimula na ang ating Q&A.
Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Okay, here's our first question sa ating Q&A. Sa illegitimate child over 7 years at inacknowledge ng father but later pina-DNA and found out na hindi niya anak, papaano ang birth certificate ibabalik sa nanay? Ano po ang procedure? In general, pwede bang hindi magsustento sa anak na pinilit kunin ng nanay na may iba ng pamilya kung illegitimate ang child? So doon muna tayo din. Illegitimate child over 7, inacknowledged ng father. Later on, pina-DNA, hindi niya pala anak. Pwede daw bang ibalik ang apelyido sa nanay? Siyempre po dapat kasi walang kaugnayan pala yung apelyido na ginamit sa bata. Hindi sila magkadugo. Sapagkat po ang sabi po ng batas natin na magagamit nyo ng apelyido ay yung sa kadugo nyo, either sa nanay or tatay, whether legitimate or illegitimate. Kung illegitimate ang pangunahing apelyido, ginagamit kay nanay. Kung papayag si tatay gagawin, pwede. Kung legitimate naman, baliktad. Ang pangunahing apelyido ay kay tatay. At kung may compelling reason, kay nanay. Kaya diyan po sa sitwasyon nyo, talagang dapat ibalik. Dapat po talagang ibalik. Sapagkat nga, hindi naman wala namang relasyon si tatay na tinuring tatay doon sa bata. Hindi kadugo. Kaya lang pupunta po kayo sa korte dyan because it is a change in surname. Ano po ha? At sinasabi nyo walang kaugnayan si tatay allegedly at si bata. Ngayon naman, doon sa ibang mga... Yung isa niya pang tanong din, pwede daw bang hindi magsustento sa anak kung pinilit ng nanay na kunin ang bata, may iba na kasi daw na pamilya yung nanay, kung illegitimate ang bata? Ang anak po ay dapat sustentuhan kahit na po ano ang kondisyon ng mga magulang. Wala pong koneksyon sa pagpipilit kunin. Kasi parang ginagawa ganito, Gladys. Pinilit mong kunin sa akin, di bahala ka na. Bahala ko dyan. Hindi po gano'n na. Hindi po. That's not for the paramount interest of the child. Ang paramount interest of the child is parati pong sinusuportahan ang bata. At actually, ang excuse lang para hindi suportahan ang bata, hindi kaya nung tatay. At kahit na hindi kayang total, kung kaya niyang konti, dapat rin suportahan. Dapat meron. Dapat parating meron. So, ayan po. Ayan. Yeah. Okay. Here's our next question. Hello, good morning, Attorney Mel. Ang name niya sa birth certificate ay Pedro. Sa marriage contract namin, Juan ang ginamit ng name ng sister ko. Valid po ba yung marriage namin, Dean Mel? Absolutely valid po iyan. Sapagkat po, yung mga maling paglalagay lang ng entry sa kahit anumang dokumento ay mga irregularidad po na nako-correct. Na sometimes it's so simple to correct. Lalong-lalo na po iyan, ang best evidence po ng identity ay ang birth certificate. Ang marriage certificate po ay hindi best evidence ng identity. Ang marriage certificate po ay best evidence ng kasal. Kaya nga po kung nagkaroon ng hindi pagtutugma ang birth certificate at yung marriage certificate pero pareho namang tao ang kinasal, walang kaduda-duda, palitan lang po yung marriage certificate, ano po ha? At mukhang administrative lang po iyan. Change dahil po it only deals with the first name. At saka po, alam niyo naman po, kung hindi naman po sila umaalis sa kanilang mga addresses nung simula't simula pa, makikita nyo po yung mga detalye ng marriage certificate. Diba nakalagay dun si nanay, si tatay, panganak, tapos address. Yun rin po nakikita nyo sa birth certificate. Kaya po, madaling palitan. Ayan po. Yes. Okay. Next question. Uy, ano ba to? Sandali, medyo may kahabaan ito din. Nakapangasawa ako ng banyaga. 1 year pa lang kami ngayon. Pinapunta niya ako sa bansa nila after 1 year of communicating via messenger para to settle down with him. Pinaasa ako na manager siya sa business ng family nila at financially stable siya as what he stated sa documents na pinasa ko dyan sa Pinas. Nang dumating na ako dito last year, May 2019,
nalaman ko ang totoo na hirap pala ang kalagayan nila. Ang trabaho niya pala ay illegal logging. Magtutroso ng kahoy sa bukid na walang lisensya sa pagpuputol ng kahoy. Since 2019 noong June hanggang January 2020, I used my credit card to withdraw money to support my personal needs at groceries. OFW po ako dati for 10 years. Nakitira lang kami sa bahay ng kanyang parents. Dapat husband ko ang magbigay ng support sa akin, hindi siya nagbibigay ng income niya. So ano kaya ang pinakatanong niya din? Makukuha ko ba ang lahat ng nagastos ko sa kanya at sa family niya kung makipag-divorsyo siya sa akin? Basically, yun ang kanyang tanong. Alam niyo po, ang diborsyo po, ibang klase po ang diborsyo. Ang diborsyo parang annulment. Valid up to the time it is terminated. So, ibig sabihin, kung valid up to the time it is terminated, sa loob po ng isang kasal, di ba po ang dalawang mag-asawa may obligasyon magsuporta sa isa't isa. So, therefore po, may obligasyon kayo magsuporta sa isa't isa. Hindi po tinuturing kasing utang iyon. Utang. Kasi ano po valid up to the time it's terminated. Hindi po kamuka ng declaration of nullity. Invalid from the beginning. Yan po. Kaya po mahalaga yung kaibahan. Ano po ha? So siguro ang magandang importanteng paggawa nyo hindi annulment o hindi divorce, kung hindi po declaration of nullity. Kaya of marriage, kaya lang alam mo Gladys, ang declaration of nullity mas mahaba ang proseso, mas madaming reglamente at saka mas madaming mga investigasyon. Pero ang diborsyo abroad depende sa procedure ng diborsyo abroad. Meron pang ang default divorce doon. At kung valid doon, kahit ang Pilipino at Amerikano o Banyaga ang kumuha, pwede nating tanggapin yon. Dapat lang iparecognize yung decision ng divorce court doon dito sa Pilipinas. At kadalasan, yun ay summary proceeding, maaari, at dito sa Pilipinas, yung recognition of foreign judgment. Summary proceeding rin yun. Basta't kompletong-kompleto ang papel. So, yun ang mga options niya. Yan. Yes. Okay. Anyway, pagpapatuloy po namin i-Dean Mel ang ating Q&A dito sa programang Relasyon. But we will pause for a break. Meron lang yata tayong mga balita at mga paalala mula sa ating studios. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Ito ang programang Relasyon. At oras mo, 30. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang hindi lang ito. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Papayagan ng mga essential workers na umangkas sa motorsiklo. Kasunod ito ng suspension ng public transport matapos ipatupad ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Boljak sa Radyo 5, sinabi ni Task Force COVID-19 Shield Commander Major General Guillermo Eleazar na papayagan ng hatid sundo sa motorsiklo basta't may kaukulang barrier. Umabot sa 7,480 nang nahuling lumabag sa IATF rules at walang barrier kung saan kalahati sa naturang bilang ang hindi otorisadong mag-backride. Random check naman ang ipatutupad sa mga lugar na may mabigat na daloy ng traffic. Sinabi ni Eleazar na kung kaya namang harangin lahat ng motorista sa walang traffic na lugar, ay gagawin ito ng PNP. Sa ibang balita,
Tiniyak ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon na ayudahan ng mga OFW na nasawi at nasugatan sa twin bombing sa Port of Beirut. 2 nasawi at 6 ang nasugatan sa naturang pagsabog. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasama ng mga Pinoy sa tahanan ng kanilang employers nang maganap ang malakas na pagsabog. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radio 5, 92.3 News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. Ang oras, 1:33. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. The game you love is home. Slam, count it, and the foul! The NBA is now on Signal. Feel the excitement and share the winning moments. Catch live NBA games every day on NBA TV Philippines. Subscribe now to Signal. Call 8888-5555. Select live NBA games are also available on TV5 and One Sports. NBA, whole new game. O kasintahan, boss sa trabaho o boss ng puso mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Babalik po Hi, kami ni balik. Dean. Okay. Balik po kami. Welcome back to Relasyon. At ito po, tuloy-tuloy pa rin ang ating Q&A. Magandang tanghali po. Ang tanong ko lang po, may karapatan ba ako sa bahay namin? Bahay po ng mama at papa ko. Ang kapatid ko at ang auntie ko, hinatian sila ng mama ko at ako'y umalis na lang kasi wala daw akong karapatan. Bakit kaya wala siyang karapatan? Yun ang, kung bahay yun ng parents niya. Well, buhay pa ba ang parents niya, Gladys? Hindi niya binanggit. Ang sinabi niya lang, hinatian ng mama niya yung kanyang kapatid at yung auntie niya. Well, baka patay na si tatay, no? Baka patay na yung tatay. Oo, teka. Okay, hindi po kumpleto ang inyong facts, no? Ang sinasabi niyo po ba ay ito ay minana ng nanay ninyo sa kanyang magulang? Kasi po kung minana ng nanay ninyo sa kanyang magulang, ang mga kapwa tagapagmana niya ay ang mga kapatid niya. Oh, yes. Kaya pwede niyang ibigyan 'yon kung sa kanya lang ibig sabihin pinaubaya pa, dapat bigyan niya mga kapatid niya. Wala kang karapatan doon. Sapagkat habang pag-aari ng nanay mo ang kanyang mga ari-arian, lalong-lalo na kung iyon ay mana at dapat niyang bigyan ang kanyang mga kapatid, dapat niyang ibigay. At kahit na hindi niya dapat bigyan ng kapatid niya, gusto niyang i-donate, pwede niyang i-donate. 'Di ba? Okay. Ganun eh. Pero yung donation, pwede mong i-collect back kung halimbawa namatay si nanay at kinulang ang iyong mana. Pwede mong pakunin 'yon. Pero that is kung kay nanay mo lang iyon. Hindi mana na dapat rin mapunta doon sa kapatid niya. 'Yon. Tingnan mo kung nasaan ka diyan ngayon. Oo. Baka minana yun ni nanay mo talaga, di ba? Baka minana ni nanay eh. Kasi minsan ganito, para mapadali, nililigay muna sa pangalan ng isa. Parang ano yun, merong deed of trust or something na merong ekspresong kasunduan na sa iyo lang muna nakapangalan niya, pero tandaan mo, mana yan ha. Basta tiningi na namin, bibigay mo sa amin. Baka may ganon. Yes, pakialam na lang kung saan ka doon. Oo, kung saan ka doon. Okay. Eto naman din, are the grandchildren of a previous owner considered illegal detainers? They are still occupying the property sold by their grandparents without their knowledge. The new owner can't present proof of payments or full payment of sale or consideration, although there is now a title
under the name of the new owners. Well, ang titulo po kasi, isang best evidence po yan ng pag-aari, yung Transfer Certificate of Title. Yan po ang tinatawag nating torrents system natin. Kaya po nagkaroon tayo ng torrent system nga po para yung titulong yan, isang ebidensya, sertipika ng isang titulo na nagsasabi sa buong mundo, ito na ang may-ari. Kaya po matindi po iyon. Matindi po iyon. Kaya kung gusto nyong balikan po iyon, ang unang pagpapalagay po, yun ang may-ari kung sino po ang lumalabas doon sa nakarehistro sa Certificate of Title. Matindi pong ebidensya po talaga yon. Kaya kung ang tingin nyo, hindi po talaga tama yon o kaya may mga hocus-pocus doon o may mga forgery doon, pasanin po yan. Ihahain nyo yan po sa korte para mapasa walang bisa iyang official document na yan na nanggagaling sa gobyerno. Ayan. Yes. Pero hanggat hindi po natitinag iyan, may hinuhugutan kung sino man ang nakalagay doon. Oo, yes. Oo. Which makes the grandchildren of the previous owners parang illegal detainers sila. Yes, correct. Sapagkat kung talagang kung pagpapalagay na yan ay mag-subsist, ang isang pagpapalit ng may-ari sa isang lupa ay tinatawag na real right. Ibig sabihin, talagang bumababa rin at nababind yung kanilang successors in interest. Yung mga heirs nababind. Hindi pwedeng sabihin ng mga heirs, teka, hindi namin alam yan, amin pa rin yan. Hindi. Kasi yung dokumentong yun, real right, yun Yan. Okay, so that's it. Okay, next question. Good afternoon, Attorney Mel. Mali ang spelling ng apelyido at pirma ng magulang ko sa titulo ng lupa located in Davao City. Nagkamali po yon dahil kapatid ng tatay ko ang umayos ng mga papeles noong pang 1980s. Ngayon lang niya naisip na ayusin kasi gusto nilang ibenta na ang lupa. Ang tanong ko po ay ito, dadaan pa po ba sa hearing ang pagko-correct ng spelling at pirma? Kasi po nandito kami sa Manila naninirahan. Or maaari na ba nilang ibenta ang property na gamit ang maling pangalan at sa halip ay gagawa na lang ng affidavit of the same person? Ang problema po yung yung bibili. Kasi po kung ako ang bibili, mas gusto... Maniniguro ako din. Maniniguro ako na ito ay malinis na pagkatapos magkaroon ng transaksyon, magtatali kurang kami at hindi na kami magkikita. Yes. Ibig sabihin, matiwasay na. Baka mamaya-maya po magkagulo pa at questionin, sasabihin ng Register of Deeds, bakit? Teka muna, ibang pangalan dito Parang iba pa. Parang iba to kahit na, papalitan muna yan bago ko i-approve yan. Yun po. Kaya po, talaga po, sa mga nagbumibili, sila po ang maingat. Kaya kung matapang siya, di ba, matapang na bibili ito, talagang he will take all the risk. Nasa sa kanya po yun. Pero normally po ako, kahit na naman nagpa-practice po ako, ang titulo po kasi ay napaka-importanting dokumento na ayaw nyo magkaroon ng problema sa hinaharap, ika nga. Kaya bago nyo ibenta, ayusin nyo muna. Baka naman administrative lang yan unless na mag-ingat ang Register of Deeds na ipakorte. Ngayon, baka nga po mas madami pang bumili basta maayos na yan. Ayan. Yes. Okay. May pahabol na message yung nagtanong kanina din. Ang sabi niya, patay na po ang tatay ko at ang bahay na yun po ay sa kanila ng mama ko. Mama at papa ko, hindi daw mana. Okay, di iba ang istorya ngayon. Kung ganyan, imagine mo ito imagine mo itong bilog na to, okay? Yan ang conjugal property ng nanay at tatay mo. Yan. Ngayon, kung namatay ang tatay mo, nahati na yan. Yung kalahati, pupunta sa nanay mo bilang kanya. Kanya. At hindi yan mana, bilang kanya. Share niya sa hinating conjugal property. At ang kalahati naman, iyan ang tinatawag na estado na patay ng tatay mo. Estado ng patay. Estate of the deceased. At yung estate of the deceased na yan, ang maghahati dyan, kayong mga magkakapatid at si nanay. Kaya kung sa pay na yon, talagang mas malaki makukuha ni nanay. Pero, tama ka, hanggat hindi ito nahihiwa-hiwa,
hindi pwedeng pagbili ng isang tao lamang ang kabuuan na yan. Dapat may pahintulot ng mga co-owners. Kasi hindi pa nahihiwa co-owners. Ngayon, kung sakasakaling natinda ni nanay, ang lahat, ang mangyayari dyan, ang iko-considerang valid lang doon, yung share niya, yung papasok sa share niya. Kaya, ang ano dyan, ang petition dyan, ang remedyo dyan, is an action for partition. Para malaman kung anong mga lugar ang sasabihin valid doon sa pinagtindahan niya o binigyan niya. Kasi yung sa inyo dapat maprotektahan. Ayan. Yes, ayan. Okay, binabati namin si Sanjo Katubay. Kung pwede raw batiin natin siya, Dean Mel, from Jeddah, KSA. Yan. Hello to you. Maraming salamat sa pagsusubaybay mo. Another question here, Dean. Yep. Nagbenta po ng lupa ang ninang namin. Minana daw niya ito sa kanyang 2 tiyahi na inalagaan niya hanggang sa namatay ang mga ito. Okay. Bilang kabayaran daw sa kanyang mga hirap, ay pinamanahan daw siya ng lupa na approximately ay 3,000 square meters. Wala po itong titulo. Tanging ang tax deck lang na nakapangalan pa sa kanyang mga tiyahin ang hawak ng ninang namin. Nang unay sinangla niya ang lupa ito sa aming mag-asawa hanggang sa inalok niya po kami na bilhin na lang ito. Akala namin ay may titulo na nakapangalan sa kanya, pero nang nagbigay na kami ng down payment, tsaka namin nalaman na tax deck lang pala ang hawak niya. At nakapangalan pa ito sa kanyang mga tiyahin. Pinipilit niya po ngayon na bayaran na namin siya ng kabuuang halaga ng lupa. Ano po ang gagawin namin? So anong advice mo din kung gano'n? Well, talagang masalimuot, no? Dapat kayo muna kasi nag-due diligence kayo, no? Yung parang bago kayo bibili kahit na sa pinakamalapit yung kamag-anak, dapat tinatawag na due diligence. Hindi kayo pabaya para lahat ng problema bago pasukin ang transaksyon, nakita na. Para kung mapipigilan kayo, huwag yung bibilhin kung ayaw ninyo. Ngayon, nahandyaan na yan. Nabigyan nyo na ng down payment. Ngayon, siguro mag-usap kayo ngayon. Sabihin nyo, patituluhan niya muna. Diba? Bago tayo magkatapusan. Tsaka ano bang dokumento ang pinirmahan ninyo? Straight sale ba iyan? Straight sale ba iyan? Diba? Kung straight sale iyan at tunay, let's say, tunay talagang na may-ari yung kabila. Tunay talaga. Tunay na tunay. Walang kaduda-duda. Tunay na tunay. Legal, factually, legally, may bentahan na nangyari. Unless na ang dokumentong pinirma nyo, yung tinatawag na conditional or yung mga contract to sell. Iba po yun sa contract of sale. Kaya pakita nyo sa abogado kung ano yung pinirmahan ninyo kasi dapat makita yon, ano po, ha. Isa pa po, kasi po ang tax deck is only a proof of possession, not a proof of ownership. Pero pangkaraniwan, ang mga owner ang may tax deck. Ano po, ha? Kaya kung sila talaga ang totoong may-ari, maaaring regular ang nangyari. Pero nakakakaba po talaga ang tax deck lang sa binibili. Kaya nga po kausapin nyo po sila at sabihin nyo, itutuluhan na muna yung... Halimbawa po, kung papayag sila o ayon sa inyong kasunduan, dapat tituluhan muna yung lupa para pumasa sa inyo, baka naman pumayag at magkaayusan kayo. Ayan po. Ayan. Okay. Hello kay Jose Niedo, kay Rene Braga Baingco, kay Nambo Yung, at kay Monera Monisa. Babalik po kami ni Dean after a very brief break. Ang oras natin, 1:46 ng hapon. Patuloy na humaharap sa krisis ang ating bansa dala ng COVID-19 pandemic. Pero hindi ito dahilan para mahinto ang pangarap ng ating mga kapatid na makapagsimula ng sariling negosyo o paunlarin ang kanilang kasalukuyang negosyo. Kaya naman ang DTI tuloy-tuloy ang suportang ibinibigay sa kanila sa pamamagitan ng Kapatid Mentor Me Program. Pag-usapan natin yan ngayong Webes, August 6 sa Trabaho, Negosyo, Consumer o TNK sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras, 1:46. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo! Dahil
Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power Play ay 2 oras na. Tunghayan ang lahat ng news and updates sa Philippine sports kasama ang iba't ibang pangalan sa palakasan. Power and Play kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 na sa Radyo 5 92.3 News Gladys FM. Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay, we're back. Any announcements from your end, Dean? Meron ka bang i-announce? Mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan kung kayo ay nabibitin sa ating mga opinion ngayon, meron po akong YouTube channel, Attorney Mel Santa Maria YouTube channel. Kung nais niyo pong makita ang iba pang aking mga advice, pagpuputol ng kasal, pangongolekta ng utang, panghihingi ng suporta, usaping diborsyo, usaping same-sex marriage, at madami pa pong iba, pwede po kayong pumunta sa YouTube, hanapin niyo po yung Attorney Mel Santa Maria at mag-subscribe lang po kung nanaisin nyo. At doon po, makikita nyo rin po ang iba't ibang mga taong personalidad na aking in-interview. Pati na rin po nag-music reaction ako. At makikita nyo rin po, kasama kong ilang mga tao, music reaction kay kanta ni BTS. Yan po, alam ko, gustong-gusto ng mga kabataan yan. Kaya subscribe na po sa Attorney Mel Santa Maria YouTube channel. Yan po. Ayan. Okay, naalala ko tuloy, binanggit mo ang BTS. Alam ko, they got another Guinness Book of World Record na whatever, may record. Okay, anyway, Dean, eto, tanong natin susunod sa ating Q&A. Ako ay piece rate worker. Yung per piece, no? Piece rate. Per piece. Piece rate worker. Kaya lang po, yung pinapasukan ko ay walang gawa ngayon. So, hindi nagpapagawa. Siguro fabric ito or garments. Gusto ko sanang gumawa sa kabila, mag-subcon. Ang problema, ayaw po kaming payagan nung isa, wala naman po kaming kontrata at benefits. Need na po talaga namin mag-work, lalo na ngayong pandemic. Ask ko po, may karapatan po ba siya na pagbawalan kaming makagawa dun sa kabila? Ito ayon lang sa ano mo, sa binigay mong faksa. Wala naman kayong benefits. So doon, ang pinagpapalagay ko, walang SSS, walang pag-ibig, walang SSS, pag-ibig, at saka ano pa ba yung isa? O may isa pa yung PhilHealth. PhilHealth, wala. The very controversial PhilHealth. The very controversial PhilHealth. Kasi yun ang sinyal na regular ka. Okay? Yun ang sinyal na regular ka. Pangalawa, wala ka namang benefits. Sinabi mo, so wala kang overtime pay, wala kang service incentive leave, wala ka rin sigurong night differential. O talagang, kung wala yon, wala kang hindi ka regular, okay? Yes. So therefore, ang inyong kontrata ayon dapat sa kasunduan ninyo. Kaya napakahalaga ng isang kontrata na nahandoon lahat ang tinatawag na term of reference. At alam mo, maaring oral at maaring written. Kaya lang basta't oral, mas mahirap patunayan. Kasi kung independent contractor ka, okay, kasi piecework, kasi pwede rin maging regular yan. Pero kung ayon sa facts mo, wala ka namang biyaya, etc., baka independent contractor ka. Kasi kung independent contractor ka at walang prohibition para ikaw ay magtrabaho sa iba, ay ba pwede yun? Di ba pwede yun? Kaya dapat nakasulat talaga ang mga prohibition kung ikaw ay isang independent contractor. Ano ba ibig sabihin ng independent contractor? Yun nga, sinesweldohan ka lang, nagbabayad lang ng tax. Ginawa mo. Tama. Tapos ang sasabihin lang sa'yo, ito ang materyales, gawin mo na, tapusin mo yan sa isang linggo. Bahala ka nang tapusin yan. Ganun lang yun. Kung makatapos ka ng 1,000 per piece, babayaran ka ng 5 piso. Parang gano'n, di ba? Tapos sabi, bahala ka na. Basta matapos mo sa isang linggo, pwede ka magtrabaho ngayon, magtrabaho bukas, hindi ka magtrabaho, basta matapos mo sa isang buwan. So, parang gano'n, independent contractor eh. Kaya, tignan mo kung nandoon ka nga sa sitwasyon na yun. Ayan. Yes. Okay. Okay, tanong ko po, may nagsanla sa nanay ko ng 2006. Pagkatapos po ng isang buwan lang siyang nagbayad. Pero yung nagsanla ay namatay na. Ang titulo po ay nasa sa amin at nakanotaryo.
nagpabarangay pa po ang nanay at sinabing wala silang sinasangla. At doon, baka parent nila yung nagsanla, isang buwan lang daw na ibayad. Ginawa Tapos may siguro po namatay lahat. may namatay. Oh, yes. At sinabi mo, Paano to? 2006. 2006. 2020 Wow, 14 na years. ngayon, 2020 na ngayon. 14 years 14 na years din. na. Okay, itong sasabihin ko hindi namin alam ang detalye ng iyong transaksyon. Pero ito ang mga sinasabi ng batas. Ang bisa ng isang sangla, kung nakasulat, at siguro nakasulat yan, ay 10 taon. Ibig sabihin may prescriptive period na 10 taon. Ngayon kung, let's say ganito po ang nangyari, naging due na yung utang, hindi nakapagbayad. O pwede niyong i-foreclose yung sangla. Pero kung sa oras na hindi nakapagbayad at 10 taon, hindi nyo wala man lamang written demand, napapaso po yun. Napapaso. At kung napaso po yun, lampas ng 10 taon without written demand, dapat, wala na po yun. Hindi na po ma-enforce yun. Dapat pong balik ang titulo. Kasi wala na po. Prescribe ang tawag po doon. So, tingnan nyo po, baka nandiyan ngayon. Kaya, tingnan nyo po ang mga, mga cabinet niyo baka naman nag-written demand kayo sa taong may utang. Kasi po, sabi rin ng batas, sa loob ng 10 taon na yon, kung nag-written demand, sulat po hindi lang boka written demand, umuulit po yung 10 taon. Ulit siya ng ulit habang kayo ay nagde-demand. So, ayun. So in the absence of any written demand, dahil 14 years na, dapat soli na nila yun din. Kasi kung yun lang ang facts na nabigay sa atin, nabigay sa atin kasi. 10 years is the prescriptive period for a mortgage, for a sangla. At 10 years from the time the debt becomes due. 10 years. Ibig sabihin, 10 taon, pwede mong ipa-foreclose. Pero kung lumampas, wala. Unless there is a written demand. Ayun. Okay, last question natin for the day. May lupa at bahay po ako sa Kalibo, Aklan. Ibebenta ko sana yon, ngunit nawala ang titulo. Ano po ang gagawin ko, attorney? Well, ang titulo pong yan may kakambal na andun po sa Register of Deeds. Kaya po napakadaling ipareconstitute kasi may kopya. Napakaswerte po. Kaya pa reconstitute nyo na po sa korte at hihingin lang po yung yung kakambal na nandun sa Register of Deeds ko. Compare lang po yan. So, madali po yan at makakakuha na ng panibago. Of course, siyempre may mga publication pa po yan, etc. The normal procedure in court. Pero relatively madali kasi may kakambal, may kopya nandun sa Register of Deeds. Ayan po. So with that, nais na namin pong magpaalam ni Dean Mel. Alam ko magbabalita pa tayo sa ating himpilan. So we hope to see you again tomorrow. Samahan ho ninyo kami ulit ni Dean Mel bukas, araw ng Webes, 1:00 pa rin po ng hapon. How about you, Dean? Bukas po, magbabalik po kami. Huwag niyong kalimutan po, YouTube channel, Attorney Mel Santa Maria. Subscribe. Okay, thank you. Until tomorrow. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang Relasyon ng inyong tulong at gabay. Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliing gawin sa aming buhay kung anong wasto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. Bye-bye! Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts